Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Totoong independent. SP Cayetano iginiit na ang kasalukuyang mayorya sa Senado ay walang impluensya ng Malacanang. Nabulaga sila ngayon. Binigyan din ni Senate President Alan Peter Cayetano na mahalagang manatiling malaya at independent ang Senado mula sa impluensya ng ehekutibo upang mapanatili ang sistema ng checks and balances sa pamahalaan. Sa gitna ng mga usapin tungkol sa umano'y impluensya ng Malacanang sa Senado at sa umiinit na bangayan sa loob ng mataas na kapulungan, iginiit ni Cayetano na ang kasalukuyang mayorya ang maituturing na kauna-unahang fully independent majority sa kasaysayan ng Senado. It's the first time po na magkaroon ng majority at Senate President na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng Senate President at ng mga committee. So, ibig sabihin po, I can dare say, this is the first fully independent majority. Ayon kay Cayetano, mahalagang mapanatili ng lehislatura ang kalayaan nito bilang isang hiwalay at kapantay na sangay ng pamahalaan. Aniya, kapag nawalan ng tunay na kalayaan ng Kongreso, maaring malagay sa alanganin ang demokratikong sistema sa bansa. Ipinaliwanag niya na ang Senado ay may mahalagang tungkulin bilang tagapagbalanse sa kapangyarihan ng iba pang sangay ng gobyerno, kaya dapat itong makapagpasya ng walang impluensya mula sa sinumang nasa kapangyarihan. Kasabay nito, ipinunto ni Cayetano na ang kasalukuyang liderato ng Senado ay nabuo umano sa pamamagitan ng desisyon ng mga senador mismo at hindi dahil sa dikta ng Malacanang. Lumalabas ang pahayag na ito habang patuloy ang mga kontrobersya sa Senado, kabilang ang mga usapin sa online voting proposal, mga pagbabago sa committee, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, at ang napipintong muling pagbubukas ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Manumalyang flood control. Wow! Agree ako dito sa pahayag ni SP Cayetano. Ang daming, ang reaksyon, grabe. 9,100 ang nag-react, 6,400 ang nag-like, 2,300 ang nag-love, ang tumatawa 150 lang. Wala pang 1% ang nag-disagree. 99% umuuyon nga sa wakas nagkaroon tayo ng independent Senate, free of influence ng powers that be. Well, in fairness, nung Senate presidency ni Senator Subiri, sa umpisa, sumusuporta sila sa palasyo. Yan ang tingin ko. Sumusunod sila sa programa ng Marcos Jr. administration. Kaya lang, naging independent ang Senado nung isulong nila ang People's Initiative Charter Change. Dahil hindi na yun maganda. Kaya in fairness kay Senator Subiri, kasi kung hindi tumindig ang mga senador, yung People's Initiative, baka ngayon nabago na ang sistema ng ating gobyerno. Dahil gusto nila baguhin ang ating presidential system of government maging parliamentary. Kaya saludo ako, ulitin ko, kahit binabatikos ngayon si Senator Subiri dahil bumalimbing
dahil parang naging anti-Duterte na siya dahil sumama siya sa mga anti-Duterte minority bloc ni Soto. Nung panahon iyon, naging independent. Yun lang. But ito ngayon, grabe. Walang nag-aakala, maraming nagulantang eh. Kahit ang ako, hindi ako maniwala na biglang mag-change of Senate leadership noong May 11. At dahil dito kay numero 1 Bato. Of course, pasalamatan din natin yung 4 na tumawid. Magkapatid na Villar, Senator Pia Cayetano at Senator Loren Legarda. Pasalamatan natin at nabuo ang Brave 13. So ngayon, halos lahat ginagawa ng powers that be para mabuwag ang Brave 13. Kabilang na dyan ang mga kaso. Sinampanan nila ng kaso si Jinggoy, Senator Jinggoy. Pasalamat tayo, it's a blessing from God na bailable yung warrant of arrest na inisyo sa kanya. Akala nila siguro mapapakulong na. Sabi nga ni Lacson sa isang interview, in 24 to 48 hours, makukulong na yan. Totoo nga, isyuhan ng warrant of arrest, kaya lang, napurnada sila. Kasi nakapagpiyansa si Senator Jinggoy. Kahit non-bailable, lalaban ng todo si Senator Jinggoy. Kaya suportahan po natin si Senator Jinggoy dahil araw-araw daw siyang tinatawagan, tinatakot. Kumalas ka na sa Brave 13, sa majority, sama ka na sa SB 11 para hindi ka makulong. Bahala nang ikulong niyo ako. Panindigan ko ang aking prinsipyo. Wow. Yan, laban lang po. Brave 13, kayo po ang pag-asa ng taong bayan, lalo na ngayon. Nasisimulan na ang flood control investigation. Wow! Panalo ang taong bayan. Mga kababayan ko, mga kapwa ko DDS, ipagdasal po natin ang pagkakaisa ng Brave 13 Senators. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao na po 11 kapamilya sila. Matagaan og yero. Og tuwa ang baong ilang kargahan. Si Chinibel, si Titing, tigsalin mo kain ka na. Naman yan! Karapon ulang Muna ni ang mga lansa nga ilang nakuha. Og karon mo na ni ang ikarga lang niya og motor ang iya tungod kay puno na kay ang bao tungod kay 11 sila ka pamilya. Duha ka bao-bao. Og karon abot na gyud ang yero sa gitabang sa mga tao. Og karon abot na gyud ang yero nga ikaduha nga bao. Og karon mao na ni ang atupnente sa natagaan na mo og yero. Lata na gid ka ayo. Pila na din nente ka tuig imong balay? 30 na. 30 na katuig.
Pat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga natagaan ako. Kuan, nagusulot na ang atok. Salamat, ante.